Hi, magandang araw po mga Karepublika. Nandito po ako ngayon upang magbigay ng saloobin at komento sa isyong nangyayari sa ating lipunan. Sobra po kasing gulo ngayon ang nangyayari sa ating bansa. Hindi na po natin alam ang tama o sino ang mga nagkasala dahil sa sobrang talino po ngayon ng mga namamahala tila bagang pinapaikot lang po tayo. Hindi natin alam kung hindi natin ma-distinguish kung sino na ngayon ang nagsasabi ng totoo, sino ang tama, sino ang mali. Kaya ngayon, magbibigay po ako ng aking opinion sa issue, like for example sa nangyayari sa Senate. Sabi nga po ni Senator Alan Peter Cayetano, dalawa na ngayon ang Senate President. Isang Senate President and isang President ng Malacanang, Senate President ng Malacanang. So, eto po, panoorin natin ang video ito na pinaliwanag ni Senator Alan Peter Cayetano. So, apparently, because ayaw nila pumayag, dalawa Senado natin ngayon. You have the Senate of the Philippines and you have the Senate of Malacanang. No? So, yung Senate of Malacanang had the hearing kanina and you have two Blue Ribbons Committee. Yung isa ay Committee de Absuelto na ang kanyang main work is paano i-absuelto yung mga high officials ng ating bansa at yung isa naman na seeking the truth. So am I saying lahat ng sabihin ng 18 ex-Marines ay completely true? No. What I'm saying is nga, give them a chance. I heard they have other evidence, including videos. I heard that if they come out and there's a full support na nararamdaman, may iba pang mga witnesses na may mga dokumento, may mga ebidensya na lalabas din. So as a nation, we have to decide. Ayan po. So, kung papansinin nyo po, nakakabilib din tong si Senator Peter Alan Cayetano kasi kahit papano pinapaliwanag niya po sa atin kung ano yung mga nangyayari talaga sa Senado ngayon at siya po yung pinaka parang nagsisilbi sa atin na talagang may mga nangyayaring di maganda sa Malacanang. Talagang may mga nagmamanipulate. So, yun po, maganda yung mga naging paninindigan ni Senator Peter Alan Cayetano. Tuloy po natin. Whether the Senate will be under the thumb of Malacanang. And now that it is very clear to us that the biggest ever corruption scandal is the flood control scandal, if it's acceptable to us that we witnessed this morning the biggest cover-up committee hearing of our generation. Diba? So ganun lang kasimple yon. So in the same manner na nag-propose kami na parehong pipirma, I have not talked to Senator Marcoleta, so hindi ko alam kung papayag siyang dalawa silang chairman or whatever, but we have to find a solution that yung mga witnesses ay makakapunta ng malaya na protektado ng batas at independent yung Senate. Having said that, mahaba panahon, as I said kanina, let's focus on Mindanao and on the relief and rehabilitation, especially kung may mga lives that are at stake now because dun sa mga buildings, I don't think all of us fully know the extent. So far, nakikita lang natin yung mga videos, no? So hanggang dun lang muna, we will continue with our meetings. We will focus muna on Mindanao. I am not sure when the next hearing ng Blue Ribbon led by the subcommittee by Senator Marcoleta is. I'm expecting to know soon, but definitely knowing what's happening in Mindanao will have an impact on our decision kasi priority yan. So, ayun po. Sa isyong ito, masyado na pong nakakalito kung
kung ano na nangyayari, kung ano na ba tama, na sino ba talaga ang tama, sino ang mali sa Senado. So, mga karepublika, kailangan po sigurong magbigay din kayo ng inyong komento para maibarating ang inyong saloobin kung sino po pa talaga ang mga nagsasabi ng tama, bukod sa inyong pag-aaral, bukod sa inyong nakikita o saloobin, para at least makatulong tayo sa pagbibigay ng ating saloobin, na makita nila na alam po natin o nagsasalita tayo kung ano po talaga ang dapat. At least magkomento po tayo upang sa ganon ay makita po nila ang nakakarami sa atin na nagsasabi rin ng tama o ng tamang saloobin natin. Dahil tayo pong mahihirap o tayong maliliit na mamamayan, kung magsasama-sama at magkakaisa, mas kapanipaniwala at mas siguro papakinggan nila. Ako po si Panch Sales, ang nagmamahal sa Republika ng Pilipinas.